Stage 7, Tour of Luzon 2025. Napakagandang bakbakan na naman. Rematch na naman to sa pagkita ng Dirina Standard at saka Excellent Noodles, na kung saan napakaganda nga yung pinakita nila no laro ng Go for Gold Race Series 4. At dito nga sa Tour of Luzon 2025, ito yung rematch na napakagandang abangan natin dahil sa National Championship ay si Naslim ng team Dirina, na kung saan ay medyo pinataob niya ang mga malalakas kaya dito mapapalaban siya ngayon, although ay lamang talaga siguro yung mga nakatitibike siguro, at meron din tayong mga gumagamit din na naka-road bike pero may mga aerobar sila, at mag-i-start sila sa may gibaol ang finish line nila sa may Labrador Lingayen, at meron silang 15 kilometers, kaya mag-i-enjoy kaya sila dito. Yung mga malakas pumanay nito kagaya nila Lim, Corpus, Pascual, at abangan rin natin si Joseph Habiñar dahil nang hinayang siya ron nung natalo siya sa may Go for Gold Race Series 4 ni Naslim dahil segundo lang. Kumbaga siguro kahit ako noon hindi ako makatulog ng isang gabi dahil yung segundo lang, napakabigat din yan. Isipin mo, natalo ka lang sa isang segundo, kaya abangan natin ngayon kung makakabawi ba etong si Habiñar kaya Naslim ng team Dirina. At ito, wala mo ng kampihan ngayon. At shout out sa lahat ng mga laging nakasubaybay kay White Mix Motovlog, at bisitahin nyo rin aking Facebook page White Mix Motovlog at Team Brighton. Ito yung mga international. Ang unang pinakawalan nito ay si Ramon. Dito ay magandang abangan natin yung kanilang mga bakbakan rito dahil tiis kung tiis ang kalaban mo dito, yung oras sarili mo na dapat matatansya mo, kailangan tiisin mo talaga. Sa Team Excellent Noodles, si Ramon ang unang pinakawalan at ayan, mga MGT at si Kyle at One Cycling Mindanao. Kumbaga kailangan meron kang momentum talaga na mabigat dito dahil patag to Kaya kailangan alam mo talaga kung saan ka dapat babagal dyan. Kailangan sa start ay tudo mo na dito dahil maiksi lang to dahil 15 kilometers. Kaya lahat talaga to sila sa start pare-parehas ng maintain. Andyan naman ang mga team Tom and Tom, si Azor number 116 under 23 at Jumar Kamingaw. Sila yung mga medyo hindi na dumikit sa grupo kahapon, gawa ng medyo nag-groggy rin sila. John Lloyd, napakatibay na tao rin talagang tinapos rin talaga niya. At ayan, kumbaga humanap na siya ng talagang diskarte rin siguro na kailangan kong tiisin to Hindi ako pwedeng susuko dahil nasimulan ko na, kumbaga tapusin ko to. Kahit sumimplang siya at wasak talaga yung kanyang batalya, pero ngayon ay talagang nangingibabaw yung kanyang pagiging talagang nasa isip na itutuloy ko to dahil nandito na ako. Ayaw kong sumuko dahil sayang yung pinaghihirapan ko. Tapos isusuko lang din pala. At One Cycling Mindanao, matulin rin syempre yung gitna talaga at finish line. At si Roniel, Team Pangasinan, MPT. Dito si Mark. Kumbaga yung mga huli ang pakawalan nito, yung mga magkakasunod sa GC kagaya na Corpus at si Juday Yong at saka si Lizardo ng Standard, Carcueva, kung makasunod-sunod na pakakawalan ang mga nasa JC kagaya lang Marsudario. Kaya siyempre nagkakabantay na rin yan kung kung tiis siya, oras yan. Kailangan hindi ka talaga babagal, matatansya mo sa 15 kilometers. Corporal Kenneth Solis ng Team Army Exodus, at ito ay Team Pangasinan. Medyo mabagal yung isa ni Idol dyan at yung Rush Kamingaw ng Team Victorious Sports. Ito malakas dito sa Ahon Shiraz, kaya abangan natin yung kanyang panayan rin dahil ito patag. Medyo alanganin rito yung mga climber dahil ang abangan natin rito yung mga malalakas rin talaga pumanay. At si Habiñar dito dahil nagawa nga niya ang kanyang solo breakaway sa kalang stage 5, yung kanyang panay, tiis at maintain ang ating aabangan natin riyan. At mga Team Dandix Prime at Joseph Habiñar ang silent killer ng Team Excellent Noodles, kung saan marami ang nagtataka sa kanya kung paano niya nagawa yung kanyang solo breakaway. Although nagkakabantayan nga yung mga kasama niya sa breakaway, kaya ay nakawala siya ng tuluyan. At napakabigat yung kanyang maintain rito, 60 kph talaga. Kumbaga, although agwa tayo yan dahil naka-zoom tayo, pero yung maintain niya na 60 kph, napakabigat yan.
kapag hindi talaga bumababa yung kanyang maintain, ako baka mag-base time itong si Javier dito dahil yung maintain niya ng 60 parang Mio na motor na yan, at napakahirap din ang kalaban talaga ngayon gawa ng napakaraming mga malalakas. At ito marami na ang natuhog dyan si Javier. Kumbaga dito sa laro ay oras, sarili mo ang kalaban mo, kailangan focus ka lang talaga sa harapan at kailangan power talaga ang kailangan mo na hindi ka bababa rito, kailangan lagi kang nakaka-maintain. At syempre yung katawan mo rin dito kailangan hindi magalaw rin, no? Dahil kapag magalaw yung katawan mo, syempre malilis na yung puwersa mo dyan. Kung mga bababawasan, kailangan parang hita rin talaga lang ang gumagalaw mo. Kaya kagayan la Rustum Lim, yan yung mga talagang malakas din individual time trial kung saan napakabigat din yan kalaban. At nandito si Corpus, Naslim, Uranza at saka John Paul Morales, Rizaldo, kaya napakarami ang mga malakas. At si Pascual, ito syempre may mga natatraffic talaga rin tayo gawa na hindi naman talaga hawak natin ang daan, kaya ingat-ingat na din tayo at sumisigaw na dito Sir Austin na talagang isa ka dahil umaabot na siya ng 62 rito. Agwa tayo niyan, pero napakahirap at napakabigat yung kanyang maintain dahil lang 62 kph. Grabe, kanina pa yan siya at last 3 kilometers, kaya ito ay napasigaw na talaga ng todo si Sir Austin Rito gawa ng kailangan talagang isagat kung pwede nga aabot ng 80 dahil yung maintain na 60 napakabigat yan at kanina pa yan siya ay hindi bumababa yung kanyang speed, kaya condition rin talaga yan. At nasa harapan si Rush, siguro mga pang-apat si Rush talagang binitawan bago si Javier, pero ayan parang aabutan at matutuhog dito ni Javier gawa na yung kanyang maintain ay napakabigat talaga, napakahirap yung kanyang ginagawa, kailangan power at natuhog na nga si Rush dito dahil ang bigat ng maintain. Although talagang parehas naman siguro yan silang mga gear dyan kumbaga yung mga plato, mga sprocket, parehas yan sila, sa power lang talaga ang magkakatalo dyan dahil yung mga diin talaga. At si Marcio Dario, abangan rin natin dahil pasok siya sa top 10, kaya napaka-agresibo yung si Austin talaga dito na talagang sagad rin talaga mura dahil sayang kumbaga pagkakataon na yun, parang gusto lang kapag mahina yung pundasyon sa bike nyo dyan, giba talaga last 500 meters to the finish line. Grabe yung tuloy niya dito, umabot siya ng 65 rito, kulang na lang buhati na siguro ni Javier yung kanyang bike para makakarating siya sa finish line, para mababa talaga yung kanyang oras dyan. At grabe ang tulin. Ito si Rex, tuhog na rin yan. Grabe, maraming natuhog si Javier kanina sa kanyang individual time trial. Andiyan naman si Pascual, ang tulin ni Pascual rin shout out kay mga idol dyan at Exodus Army, Chris Joben. Grabe ang tulin kanina talaga yung maintain ni Javier. Brighton, yung 60 ay hindi siya bumababa simula dun sa inabutan namin siya sa 5 kilometers. Ay ito mukhang tinuhog dito gawin etong si Pacquiao. At nandito si George O'Connor, sinamahan ko muna si George dito dahil wala siyang escort dito, medyo wala dito mga team standard. Kaya syempre mahirap din kapag wala kang escort dahil although hindi naman talaga natin alam lahat na nandito ay may karira ng bike. Kaya ito ay sinamahan ko muna. Medyo kaya ito ay nakapag video tayo rito. Kaya matulin din ito si George. Pero syempre yung mga panayan siguro baka nagre-reserve din yung iba rito dahil yung ahon, ayan, Uranza, ang tulin rin. At nandito si Marcio Dario at pang-sampu siya sa individual classification, kaya ito ay mabigat rin yung maintain na 45 to 46. Pero yung kay Joseph Javier, ang silent killer ng Team Excellent Noodles, nagulat tayo sa kanyang maintain dahil 60 kph at umaabot pa siya ng 62. At grabe rin yung supporter rin kay Sir Austin at talagang kulang na lang paabutin niya kanina ng 70 Kumbaga napakahirap yung ginagawa, tiis talagang kailangan para ma-maintain mo yung power mo at kailangan yung katawan mo rin ay hindi talaga magalaw para hindi mahabawasan yung puwersa mo. O yan, last 5. Grabe na pa. At dito ay ako naman yung sumisigaw dito dahil wala talagang marshal sa harapan. Kaya talagang tulong-tulong na lang tayo rito At ito ay mabigat din yung maintain ni Mar. Pero mas mabigat rin talaga yung maintain ni Joseph Javier kanina. Dahil si Pascual hindi natin nakuhanan. Gawa ng pagbalik natin. Andyan kagad na si Pascual. Kumbaga maiksi lang kasi yung kanilang ruta rin. Kumbaga at syempre running time to. Kaya pag
oras talaga ang binabantayan rito. Kumbaga saglitan talaga, seconds lang talaga ang mga pagitan rito. Sa last stage talaga doon natin malalaman kung sino nga ba ang magcha-champion sa individual at saka team classification. Number 15, Marcio Dario ng Team Excellent Dollars. Grabe yung mga diinan rin. Ito, napakalakas to maghabol itong si Mar. Pero kapag ito ay nasanay sa kanyang pagiging time trialist, baka talagang malakas pa to pumanay rin dahil sa road race ito yung malakas humabol yung mga mag-attempt ng breakaway. Ito yung tagahabol, ito yung mga domestic. Kapag yung mga domestic ay nagkaroon ng time na talagang mag-iinsayo ng mga time trial, sila siguro may makakakayahan, pero nasa tao na rin siguro yan na yung diin. At grabe si Joseph Habinyar mga sunod-sunod. Ang unang panalo ni Joseph Habinyar sa may Narvacan, sa may Kinarayan Narvacan, Ilocosur, kung saan ay sinubukan lang niyang agwatan yung kanilang grupo rin at natuloy niya. Inulan pa nga kami nun, pero talagang nagawa niya. Kung baka doon siya nakakuha ng kumpiyansa sa kanyang sarili na kaya niya rin pala niyang mag solo breakaway. Kung baka kaya niyang gumawa ng break artist. Kaya my God yan, maintain ni Amar dito. Pero hindi siya talaga makakahabol sa power siguro kay Habinyar. Hindi naman to sila madalas gumagamit at ito ay mas maganda yung bike ni Habinyar. Sana all. Kaya lamang rin naman talaga yung mga nakatiti bike. Kaya doon naman, at lalong-lalo kapag naka-aero ka. Jonel Carcueva, ito na magkakasunod na yung mga nasa overall nito sa individual. Jeremy Lizardo ng Team Stellar Insurance. At malamang itong nasa likuran naman niya nandito na si Corpus, kaya ito ay magkakatuhugan kaya ito. Depende, segundo lang siguro dito kung may bababawas man. At dito naman si Lizardo at Mervin Corpus ng MPT Dry Hub. Antolini Corpus, road bike yung gamit pero naka-aero bar siya dito. Kaya abangan natin, malakas talaga pumanay itong si Corpus. Kung dati ay si Corpus kapag nakakita ng ahon, nauuna na sa patag, pero ngayon sa taon ng 2025 ay ahon na ang hinahanap nito. Yung last stage talaga ang abang natin dahil sa Go for Gold Race Series 4, pang-apat yan si Corpus, malamang babawi yan siya. Pero nandito naman ang Team Gap yung na si Judah Young. Magandang abangan natin rito kung sino ang kukuha nila. At Joseph Habinyar ng Team Excellent Dodder Stage winner sa Stage 7 of Luzon 2025.